Cassie, do you want to join me? It's quite interesting to cook. Really, Auntie? Can I? Yes. Come here. Bago ito lumapit sa akin ay nanghingi muna ito ng permiso kay Austin. Iniiwasan ko si Austin dahil iniiwasan kong maulit ang nangyari kanina. Bahala siya dyan. Kung pwede lang dito matulog si Cassie, makakatulog sana ako ng mahimbing. Auntie, I'm only cooking with my toy. I'll teach you, baby. Tandaan mo, kapag gusto mong ginagawa mo, madali mo lang itong matututunan. Napansin ko na wala na si Austin sa harap namin na kanina ay pinapanood kami. Napakibit balikat na lang ako at hindi na ito pinansin pa. Mahigit 10 minuto din bago ito makabalik. You can do it, princess. Sure nito, kay Cassie. Doon ko lang napansin na nakabalik na ito. Don't cause trouble, uncle. Malapit na kami matapos ni auntie. Sagot ni Cassie. Tagal niyong dalawa, nagugutom na ako. Reklamo ni Austin. Nakita ko rin na matalim na itong nakatitig sa akin. Nakita ko na nagsalubong ang kilay ni Cassie. Uncle, huwag mong takutin si auntie. Sabi nito. Bumaling ang tingin sa akin ni Cassie. Auntie, Uncle is not bad. He's just pretending a while ago. Napangisi ako dahil sa sobrang talino ng batang kaharap ko. Of course, he's not bad. Dahil pamangkin ka niya. Kaya hindi niya magagawa magalit sa'yo. Natapos na kami magluto ni Cassie. Tinulungan din ako nito na iset up ang table. Pagkatapos ng misyon namin ni Cassie ay nag-appear kaming dalawa. Baby, tawagin mo na si Uncle, kakain na tayo. Bulong ko sabi dito. Tumakbo itong palabas ng kitchen at tinawag ang kanyang uncle. Pagbalik nito ay hatak-hatak na nito sa Austin. Umupo ito sa tapat ng lamesa. Inisa-isang inusisa ang mga niluto ko. Nakatas pa ang kilay nito. Masaya kaming tatlo na umupo sa pagkainan. Nasarapan naman si Cassie sa pinaluto niyang broccoli with chicken. Bukod pa doon ay nagluto ako ng pork steak at gumawa ng salad with love. Not bad. Sabi ni Austin. Ang sarap naman magluto ng princess ko. Uncle, don't praise me. You should thank Auntie because of her golden hand. Sabi ni Cassie. Napangisi nila ako sa batang ito. Sa kanyang edad ay marunong na ito mag-appreciate ng simpleng bagay. Pinagmamasdan ko lang ang dalawa habang ako'y kumakain ng tahimik. Sila magjuhin ang daldalan ng daldalan. Uncle, I have something to say. Sabi ni Cassie. What is it, princess? I just think if I can stay here tonight and sleep with Auntie. Nagulat ako sa sinabi ni Cassie. Umusbong ang saya sa puso ko. Iniisip ko pa lang kanina at heto't ibinigay na ang sagot. Naiisip pa ni Cassie ang nasa isip ko? Sabi ko sa isip. Nakita ko na nakatitig sa akin sa Austin. Hindi naman siguro niya iniisip na sinusulsulan ko si Cassie, hindi ba? No. Tipid na sagot ni Austin kay Cassie. But why, Uncle? Maktol na tanong ni Cassie. Your auntie is mine, kaya dapat ako lang katabi niyang matulog. Muntik na akong mabulunan sa sinabi ni Austin. Napaubo ako at agad akong uminom ng tubig. Uncle, you're so petty. Hindi masaya si Cassie sa sagot ni Austin kaya nagmamaktol na naman ito. But you can stay here the whole night and play with Auntie. Kapag nakatulog ka na, ipapahatid na kita sa mansyon. Deal? Sabi ni Austin na may ngiti sa labi. Uncle, you're really sure na gusto mo nang pakasalan sa Auntie? Tanong ni Cassie. Yes, bakit mo naman naitanong? Because I love her. Marry her and don't go back to your word. Bakit mo naman siya nagustuhan? Dahil ba ipinagluto ka niya? No, Uncle. Gusto ko siya dahil sa dinami-dami ng babae na ipinakilala mo sa akin. Tanging si Auntie Jaira lang ang lumuhod sa harap ko para kausapin ako. Pagkatapos uminom ng tubig, ni Cassie ay nagsalita muli ito. Before, walang pakialam sa akin yung mga babaeng pinapakilala mo. Samantalang si Auntie, she cares me a lot bukod sa'yo. Napangiti ako sa sinabi ni Cassie. Sa buong buhay ko bukod kay Daddy, itong batang ito ang nagbigay sa akin ng pagpapahalaga at pagmamahal. Kung magkakaanak man ako, sana'y maging kasilambing at mapagmahal na katulad niya. Bago magpaalam si Cassie sa akin, nakipag-appointment na ito sa akin na puntahan ko siya sa weekend. Ayaw man itong umuwi ay kailangan na dahil sa utos ng dalawang matanda. Hindi na gaano itong nakapaglaro dahil tumawag na si Lola. Nangako ako sa kanya na pupuntahan ko sa weekend upang maglaro at magluto. Kaya napapayag ko itong umuwi. Hinatid ni Austin si Cassie sa baba.
Inayos ko na ang pinagkainan namin at nagligpit ng mga kalat sa sala. Pagkatapos linisan iyon ay dumiretso na ako ng banyo upang maligo. Narinig ko ang boses ni Austin habang naliligo ako sa banyo. Bigla ako nakaramdam ng kaba na baka paglabas ko, isa na naman itong gutom na buwaya. The more na iniisip ko iyon, the more na natatakot ako. Paglabas ko ng banyo ay sakto din naman ang pagpasok nito sa banyo. Nagbihis akong kaagad at pumunta sa sala upang manood ng TV. Napansin ko ang cellphone na naiwan ko sa side table. Nawala sa isip ko ito kanina. Nang buksan ko iyon ay may unread messages doon. Binasa ko agad iyon. Si Stefano ang nag-text. Tungkol ito sa pinakiusap ko kanina. Humingi ako ng tulong dito tungkol sa bank account ni Daddy 5 years ago. He supports me at nangakong tutulong dahil naniniwala din ito na walang kasalanan si Daddy sa nangyaring pagguho ng tulay. Pumunta ako sa veranda at nagpahangin. Agad kong nireplyan si Stefano at binura ang text message. Nagulat ako nang maramdaman ko na may tao sa aking likuran. Tumaas ang balahibo ko. Amoy ko ang shower gel nito mula sa aking likuran. Anong iniisip mo? Tanong nito. Wala naman, nagpapahangin lang. Paglusod kong sagot. Ano pala nangyari sa pag-uusap niyo kanina ng mga Gonzales? Tanong ko. They agreed and support us. Hindi sila gagawa na ikasasama ng reputasyon ko o reputasyon namin mga Morales. Takot lang nila. Tango at tipid kong sagot. Siguradong kakausapin ka nila tungkol sa pinag-usapan namin. Ready ka na bang mawala ang pamilya mo sa'yo? Nang mawala si Daddy, wala na akong pamilya. Kumirot ang puso ko sa akin sinabi. Lumakad akong papasok sa kwarto. Magpapahinga na ako. Paalam ko kay Austin. Dumiretso ako sa kama at hindi na hinintay pa itong sumunod o tumango. Pagpasok sa kwarto, agad akong humiga at nagtulog-tulugan. Sa ganitong paraan, baka makaiwas ako sa gutom na buhaya na handang lumapa ng buong tao. Ipinikit ko ang mata ko at nagkunwaring tulog. Ilang minuto pa inaramdaman ko na gumalaw ang kama. Naramdaman ko ang pagyapo sa akin ni Austin. Iniyakap nito ang kamay sa aking bewang at hinila akong papalapit sa kanya. Naramdaman kong nakadampi ang labi nito sa aking ulunan. Ikinalma ko ang aking sarili. Inalis ko ang maduming bagay na iniisip ko. Nagbabasa ako ng documents nang pumasok ang aking secretary na si Eileen. Sir, Mrs. Gonzales is here. Okay, papasukin mo na. Utos sa akin ng secretary. Tumayo ako sa aking kinaupan at sinalubong si Mrs. Gonzales. Inabot nito ang kamay ko upang kamayan ako. Tinapik pa ako nito sa aking balikat nang iginiya ko ito paupo sa upuan. Have a seat. Biglaan ata ang pagpunta mo dito, Mrs. Gonzales. May problema ba? Tanong ko. I'm sorry to disturb you, iho. Huwag ka na masyado maging casual dahil sooner or later magiging asawa ka na ng aking anak. I mean, Evelyn, can't wait sa prepare natin conference para i-announce ang inyong engagement. Napasingkit ang mata ko sa kanyang sinabi. Ano ibig niyang sabihin? Sa Evelyn? Kinausap ko na ang mag-ama at nagkasundo na kami. Wait, Mrs. Gonzales, hindi po ata tayo nagkakaintindihan. Sabi ko, yes, sooner or later magiging asawa ko ng anak niyo but not Evelyn. I will marry Jara. I already settled this matter to your husband and daughter. Paliwanag ko. Iho, hindi ba't ang unang plano ay kay Evelyn ka magpapakasal? Bakit biglang si Jara na pinili mo? Iho, kung may mga sinabi sa iyong anak ko na hindi maganda upang saraan sa Evelyn, huwag kang maniniwala. Ako mismo na kanyang ina. Galit na galit sa ginawa niya. I will not tolerate that behavior. Wala ka namang pananagutan kay Jara at hayaan mong ako na ang kumausap sa batang iyon. Iho, bigyan mo naman ng chance sa Evelyn. Mapapahiya ito at pati kaming pamilya niya ay mapapahiya. My decision is final at hindi na magbabago iyan. I'm sorry. I've already explained everything at inaayos na namin ni Jara ang aming kasal. Ulit kong sabi. Mrs. Gonzales, why I am thinking that mas pinapaborot mong stepdaughter mo kaysa sa totoong anak mo. Hindi ba dapat maging masaya ka na lang para kay Jara? About the conference, inayos ko na lahat ng tungkol doon. Hindi ko inaasahan na ganito magiging ugali ng nanay ni Jara tungkol sa pagpapakasal nito sa akin. Mrs. Gonzales, I'm not interested to mingle in your family matter. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. So I hope you respect my decision and never come back here to complain about it. Bumuntong hininga ito at madilim na mukhang lumabas ng aking opisina.
Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Mr. Gonzales. Hindi ko palalampasin na gumawa pa sila ng paraan para sirain ang napagkasunduan na namin. Mr. Gonzales, malinaw na ba sa iyo ang lahat tungkol sa pinag-usapan natin? Yes, iyo. Sagot nito. But why your wife is complaining with me? I already settled this matter. Bakit nagpunta pa dito ang asawa mo para lang i-disapprove ang decision ko? Madiin kong salita. Don't worry about her. Kakausapin ko na lang si Georgina. Medyo strict kasi siya pagdating kay Jara. Nang binalita ko sa kanya ang pinag-usapan natin, hindi siya makapaniwala. She's overprotecting her daughter at sana hindi mo masamain iyon. Nadala din lang iyon ng emosyon dahil sa pag-iyak ni Evelyn. Ayoko na mauulit ang ganitong pangyayari. I hung up. Kilala ko si Damian. Hindi siya ang klase ng tao na magpapatalo at papayag na agrabyaduhin ng anak. Napangisi ako. Alam ko naman ang gusto nito. Gusto niya ng assurance na may makukuha siya sa akin kapalit ng pagpapakasal ko kay Jaira. Niluwagan ko ang necktie ko upang makahinga ng maayos. Sa ginawa at sinabi ng nanay ni Jaira kanina, naiintindihan ko na kung bakit nararamdaman ni Jaira na mag-isa at wala siyang pamilya. Nakakapagtaka lang dahil mas kinakampihan nito ibang tao kaysa sa mismong kadugo niya. Given anak iyon ni Damian pero si Jaira, totoo niyang anak. Tumayo ako sa upuan at inayos ang aking coat. Paglabas ko doon ay sinalubong ako ni Eileen. Cancel my afternoon schedule. May importante lang ako ayusin. I will text you kapag pabalik na ako. Yes, President. Tugon sa akin ito. Dumiretso ako sa Gonzales Construction Firm. Pinuntahan ko doon si Damian. Iho, bakit nandito ka? Magkausap lang tayo kanina sa cellphone ha. Sabi ko nga sa'yo, ako na bahala kay Georgina. Naipaliwanag ang lahat. Huwag mo nang intindihin ang aking asawa. Pilit itong nakangiti sa akin at iniestima ako. I know what you need, Mr. Gonzales. Ayoko lang na magkaproblema pa kami ni Jara dahil sa kanyang ina. Sa tono ng pananalita niya kanina, ayaw niyang pakasalan ko si Jara at pinipilit sa akin si Evelyn. Ako nang humihingi ng dispensa dahil sa ginawa ng aking asawa. Mr. Gonzales, kapag naikasal na kami ni Jara, makukuha mo pa rin ang gusto mo sa akin. Hindi naman ako ipokritong businessman para hindi makita ang intensyon mo. Kung kinausap mo ng asawa mo, hindi na niya ako pupuntahan para lang tumutol sa desisyon ko. What do you mean, Mr. Morales? Pailing ni Damian na nagkukunwaring walang alam. Kung hindi naman dahil sa lolo ko, walang arranged marriage na magaganap sa pagitan ng pamilya natin. Ilang taon na bang hindi maganda ang takbo ng firm na ito? Inikot ko ang mukha ko sa buong opisina ni Damian. Mr. Gonzales, kung ang lolo ko nakuha niyo ang loob, hindi ako. Ngumisi ito na parang aso. Namutla ito na parang binuhusan ng malamig na tubig sa ulo. Tutulungan ko ang kumpanya mo na makaangat muli. Sa bantayan project na nakuha ni Jara, bibigyan din kita ng trabaho, Mr. Gonzales. Don't think too much. Everything is in the right place. So, nagkakaintindihan na ba tayo? Of course, Mr. Morales. Good. Huwag na sanang mauulit na ako pang pupunta dito para lang ipaalala ang sinabi ko. Hindi ko na hinintay na sumagot ito at tumayo na ako. Goodbye. Paalam ko sabay labas ng pintuan. Sa kotse, pabalik sa kumpanya, tinawagan ko si Jaira. Where are you? Tanong ko. Nag-aasikaso. May pupuntahan lang ako. Sagot nito. Saan ka pupunta? Anong oras ka uuwi? Sino kasama mo? Sunod-sunod kong tanong. Tinawagan ako ni Mommy. Umuwi muna raw ako sa bahay at may mahalaga kaming pag-uusapan. Okay. Gusto mo sunduin na lang kita pag uwi mo? I can talk to them para mas clarify ang lahat. No need, Austin. I can handle. Thank you. I'll text you later kapag pauwi na ako. Bye. Ibinaba nito ang tawag. Napabuntong hininga ako na gusto kong umuwi sa hotel para siya ipuntahan. Maybe she can handle. Let's see kung gaano katapang ang soon-to-be Mrs. Morales. Napatawa ko nang sabihin iyon. Mrs. Morales. I act like a kid right now. Na napapatawa dahil sa simpleng bagay. Pagdating sa opisina, inayos ko na ang dapat kong ayusin at tapusin. Back up my mind, habang ginagawa ang mga bagay-bagay, pumapasok sa isip ko si Jara. Thank you, Mr. Morales. Napatingin ako sa kausap ko na nagsalita. Hindi ko na malayan na natapos na ang meeting namin na ganoon lang. Parang walang pumasok sa aking utak. Iniabot nito ang kamay niya kaya naman sinalubong ko ang kanyang kamay. Thank you, and welcome to our company.
I will send the details tomorrow and settle everything. I hope we can start a harmonious relationship to succeed in this project. Not to mention, Mr. Morales. By the way, where's Jera? Siya ang dahilan kung bakit yung nakuha ang bantayan project. Nag-iba ang templa ng aking muka. Ang kamay ko'y napahigpit ng hawak bago iyon bitiwan. Bakit ba kahit saan nakakakuha ng atensyon ng babaeng iyon? Pilit akong ngumiti. My fiancé is not here. Malamig kong tugon. Oh, really? He didn't expect that she'll be getting married. At sa iyo pa, Mr. Morales. Ngumiti ang lalaking kausap ko, tinapik ako sa balikat. Congratulations, Mr. Morales. You are so lucky to marry an exceptional, smart, and beautiful lady. Okay, let's end here. Thank you and goodbye. Nayayabangan ako sa lalaking ito. Kung baka ngiti ay hindi pa makapaniwala sa sinabi ko. Pag-uwi ko, humanda talaga ang babaeng iyon sa akin. Jaira Mendez, why are you so popular to different me? Hindi man lang ako naka-encounter na babae ang naghanap sa iyo o magpakilalang kaibigan mo. Alam ko namang wala namang ginagawa sa Jara at ang nagbibigay sa akin ng stress ay ang mga lalaking nakapalibot sa kanya. Alam ko na magandang babae siya pero may kakaiba ba akong hindi nakikita na nakikita ng iba? Napakuyom ako sa aking palad. Sumandal ako sa swivel chair at pinalo ang lamesa ng malakas. Bakit ba ako nagkakaganito? She's only my woman and nothing else. Nagsasoundtrip ako ng K-pop music nang umalingaw-ngaw ang ringtone ng aking cellphone. Hindi ko sinagot ang unang tawag dahil nasisiyahan akong manood ng videos kung saan napapasayaw pa ako. Hala sige, buong katawan ko'y napapaindak dahil sa nauusong sensation ng mga K-pop music. Nagugustuhan ko na ang mga ito. Nung una kong marinig ito ay nababaduyan pa ako. Nasasabi ko pa nga na ang OA ng mga nakikinig na tao sa ganitong klaseng kanta. Dahil nga naririnig ko lang, hindi ko nagustuhan. Pero dahil sa curiosity ko, pinanood ko sa YouTube ang mga music videos. OMG, I am one of them, kaya pala naa-addict ang mga millennial ngayon sa mga ganitong music. Bukod kasi sa ang gagwapo ng mga kumakanta, ang hot pa. Nakakakilig. Ginawa ko pang mic ang kamay ko habang kinakanta ang isa kong paboritong kanta, ang Boy with Love ng BTS. Umalingaw-ngaw na naman ang ringtone ng aking cellphone at sa sobrang inis, kinuha ko iyon at sinagot. Hello? Bungad kong sagot. Hindi ko nakita ang caller ID dahil sa pagkainis na sagutin agad iyon. Nabusasan ko na ito at bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib. Napabuntong hininga akong ibinaba ang cellphone. Ano naman ang kailangan nila ngayon? Bulong kong tanong. Nagsimula ako mag-prepare para sumipot sa aking kausap. Ayoko mang pumunta ay naglakas loob na ako. Hindi din naman ito titigil kapag hindi niya ako nakausap. Nakakatuwa na rin dahil naalala pa pala ako ng aking ina. Nakatanggap na naman ako ng tawag. Nag-aayos ako at naghahanda para makaalis. Sa Austin ang tumatawag. Sunugot ko agad iyon dahil iba ang temper ni Austin. Baka magalit ito at ano pa ang gawin kapag hindi ko agad sinugot ang tawag. Nagtanong ito kung nasaan ako at sinabi ko na nasa hotel at nagre-ready para umalis. Inusisa ako nito at sunod-sunod ang tanong. Natahimik lang ito na sabihin ko na pupunta ako sa bahay dahil gusto ako makausap ni Mommy. Nag-offer ito na sunduin ako pero tumanggi ako. Mas magandang hintayin na lang niya ako dito sa hotel. Sa bahay nandoon si Mommy and Evelyn na nakaabang sa akin sa sala. Sa mga mukha pa lang ng mga ito ay alam ko na kung bakit gusto ako makausap ng mga ito. Nakita ko na nakahawak si Evelyn sa kamay ni Mommy. Bugto ang mata nito. Marahil sa kakaiyak. May ideya na ako kung bakit pero ayokong pangunahan ng aking instinct. Hindi magiging maganda ang tagpong ito. Sabi ko sa aking isip. Iha, maupo ka. Pinatawag kita dahil gusto kita makausap. Bungad na salita sa akin ni Mommy. Huwag ka muna magsasalita at hayaan mo muna akong sabihin lahat. Mahinahon na saad nito. Anak, alam mo naman na dapat sa Evelyn ang pakakasalan ni Austin. Nandoon ka sa family dinner na pinagkasundo sa Austin at Evelyn ng dalawang pamilya. Anak, huwag mo namang gawin ito sa tito Damian at kapatid mo. Mali ang ginagawa mo. Hanggat maaga umatras ka na. Kilala ko ang mga Morales. Hindi sila ang taong tatalikuran ka at responsible sa lahat ng bagay. Tumayo si Mommy at kinuha ang kamay ko. Tumingin lang ako sa kanya. Nakita ko ang pagiging sincere na mukha nito pero iba ang pakiramdam ko dito. Magagandang salita na maaaring bumihag sa puso ko na sa huli ay ikapapahama ko. Anak, tutulungan kitang lumayo dito, sa Cebu. Pwede kitang dalhin sa Manila.
Di ba yun naman ang pangarap mo? Anak, Jaira, ang gusto ko lang ay mapabuti ka. Hayaan na natin sila Austin at Evelyn. Jaira, please. Just let Austin and convince him na akong paksalan. I will do anything, promise. Sabat ni Evelyn. Kilala kita, Evelyn. Hindi bagay sa'yo maging santa-santita. Pwede ba magpakatotoo ka? Hindi mo ako madadala sa angelic face mo dahil demonyo naman ang ugali mo. Jaira! May tawag ni Mommy na nagpipigil. Ano? Kakampihan mo yung stepdaughter mo? Hindi mo kilala ang litsa ng mukha niyan. Balang araw, kahit ikaw, babalatan ka ng buhay niyan kapag kinailangan. Can't you see? Hindi ka parte ng pamilyang ito. Isa ka lang ding puppet sa pamilyang ito and sooner or later, masasabi mong tama din ako. Nasampal ako ni Mommy. Napahawak ako sa akin nga tumayo. Galit ako. Kailangan ko na talagang ilabas sa lahat ng sama ng loob ko dahil baka hindi ko nakayanin. Napaluhan ako dahil sa sobrang sakit ng aking puso. Pero tinatagan ko pa rin ang aking sarili. Ako ba talagang inaalala nyo? O si Evelyn? Ipapatapon nyo ako sa Manila para walang madlang sa pangarap ng babaeng yan? Mommy, ganyan mo na ba talaga kamahal mga Gonzales? Na pati akong tunay mong kadugo magagawa mong iwanan at pagpalit? Magiging masaya ka na nasa Manila ako ng mag-isa at kayong tatlo dito sa Cebu? Buong pamilya? Galit ko sabi sa mga sinabi ni Mommy. Mommy, ilang taon na ako nagtitiis sa pamilyang ito. Ni minsan ba tinanong mo ang opinyon ko tungkol sa pagpapakasal mo? Nagagalit ako sa inyo dahil wala pang isang taon na mamatay si Daddy. Nag-asawa ka na ulit. Mommy, wala kayong alam sa mga pinagdaanan ko sa mga nakalipas na taon na ito. Napakamakasarili nyo dahil mas pinili nyong mapaligaya ang sarili nyo. Hindi nyo na nga ako naisip na isama sa pangarap nyo. Kinuha ko ang aking bag at tumaradyo palabas sa bahay. Nang nasa pintuan na ako ay huminto ako at doon tiningnan ang masama ang dalawa. Nasalubong ko ang masamang titig sa akin ni Evelyn at akmang magsasalita ito na magsalita muli ako. Hindi ko ibibigay ang gusto niyo. Magpapakasal ako kay Austin at kahit isa sa inyo. Wala nang makapagpapabago pa ng desisyon namin. Napangisi ako. Mommy, you forget me. You let me alone. And now, I will say to you that I will do the same. I had enough. Enough to despise you as my own mother. Pasakay na ako ng kotse na may dumating na isa pang kotse. Matalim kong tinignan iyon at hinintay na lumabas ang taong bababa doon. Si Tito Damian. Pinuntahan ako nito at kinausap. Mag-usap tayo. Malamig na tugon nito. Sumunod ka sa akin. Utos nito. Bumuntong hininga ako at inirapan iyon. Yes, I need to settle this score with him. Sunundan ko ito. Sinalubong ito ni Mommy at Evelyn pero hindi sila pinansin ni Tito Damian at dumiretso sa study room. Akala mo ba mahal ka ni Austin? Bungad sa akin ito. Ginagamit ka lang na lalaki iyon. Anyway, nasabi niya sa akin na nakuha mo ang bantayan project. Ngayon, alam ko na kung bakit kanya ginagamit. Jaira, pagkatapos ng lahat ng ito kapag nakuha na ng mga Morales ang gusto nila, itatapon ka na lang na parang dumi. Look ka stalking. Isa ka din namang basura na kilala ko. Wala naman tayong pinagkaiba dahil nagpagamit ka rin naman sa mga Morales. Akala mo ba hindi ko alam? Wala kang makukuha mong benefits dahil sa bantayan project at pagpapakasal ko kay Austin. Sa tingin mo, papayagan ko na malamangan mo sa Evelyn dahil sa ginawa mo? Of course, no. Kilala kita at alam ko ang baho mo. Napangiwi ako sa aking kaharap. Mas sahol ka pa sa hayop. Damian Gonzales. Nanlilisik ang mata kong tinitigan nito. Gusto mo? Gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin ni Austin? Then try me. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang small chips doon. Nakikita mo ba ito? Tanong ko. At ano naman yan? Balik na tanong nito sa akin. Di ang kademonyo na ginawa mo sa akin. Ngising sagot ko. Nakita ko ang pamumutla nito. Paano? Takang tanong sa akin ito. I'm not a fool. Dapat noon ko pa ito pinakita sa madla para natapos na ang career mo. Pasalamat ka't naawa pa ako sa'yo. At mas lalong magpasalamat ka dahil mahal ka ng mommy ko. But don't worry. Hindi ko naman ilalabas ito. Just behave yourself.
Kung alam ko lang na demonyo kang babae ka, sana hindi na ako pumayag na kupkupin pa kita. Madiin na sagot nito sa akin. Ako ba sinasabihan mo demonyo o ang sarili mo? Hindi na ako matatakot sa iyo, Damian Gonzales. Ngumuwi ako at nagkabit balikat. Kung gusto mo gawin ang gusto mo, then gawin mo. Kaya lang, may consequences ang bawat hakbang mo. Pangiti ko sabi. Tumalim ang mata nito at nagngangalit ang bagang. Binigyan ko ito ng isang magandang tawa bago umalis sa study room. Bye, Tito Damian. See you soon. Pangiinis kong paalam. Papalabas na ako nang harangin ako ni Evelyn. Tinitigan ko ito ng masaya habang nakaharang sa aking dadaanan. Akala mo hahayaan kitang makalabas dito? Galit nitong sabi. Kung kailangan ikulong kita dito sa bahay, gagawin ko. Akmang hahawakan nito ang braso ko nang mapahinto ito dahil sa sinabi ng kanyang ama. Iya, hayaan mo na makaalis ang kapatid mo. Napangiti ako sa hindi maipintang mukha ni Evelyn. Nilagpasan ko ito nakatulala doon. Agad ako umalis sa bahay dahil hindi ko na matatagalan ng masangsang na hangin sa pamamahay na iyon. Papadilim na at napatingin ako sa orasan. Nag-drive ako papunta sa aking paboritong bar. I need to celebrate. Mabuti na lang talaga at pwede ng pang party dress ang suot ko. Ganitong oras ko talaga gustong uminom dito sa bar. Bukod sa kakaunti pang tao ay na-enjoy ko ang masarap na ambience. May mga iilan ako nakikilala na binabati ako. Hindi ko na malaya ng oras. Napasarap ang inom ko. Malakas ang alcohol tolerance ko kaya't kahit madami ako na inom ay tipsy lang ako. Alam ko, pag sob na ako sa iniinom ko. Sa kotse, nagpatugtog ako ng mga semi-rock love song. Ito ang mga trip ko mga pinatutugtog kapag gusto ko mag-relax. Napapakanta din ako. Papasok ako ng hotel na makasalubong ko si Austin. Matalim ang tingin nito sa akin. Binigyan ko ito ng magandang ngiti sabay kapit sa braso nito. Anong oras na hindi pa umuwi si Jaira? May balak pa ba siyang umuwi? Tanong ko sa aking isipan. Ilang beses kong tinawagan at text pero hindi nagre-response. I give her time at kapag alas 8 wala ito, susunduin ko na ito sa bahay ng mga Gonzales. Pagbaba ko sa ground floor ay nakasalubong ko si Jaira. Masaya itong nakangiti sa akin sabay yakap sa aking braso. I'm sorry baby. Medyo nalate ako ng uwi. Sabi nitong nakangisi. Are you drunk? Tanong ko. No, konti lang. Ngising sabi nito. Let's go upstairs. Yaya nito sa akin. Iginiya ko ni Jaira paakyat muli sa suite. What happened? Tanong ko. Naamoy ko ang mabangong halimuyak ng kanyang buhok. Halong amoy ng alak, usok ng sigarilyo at pabango nito. Nothing baby. Tipid na sagot nito. She's humming. Kumakanta ito pero walang boses. Why are you drunk? Sabi mo sa bahay ka ng Gonzales pupunta, di ba? Sagot nitong paungol. Galing nga ako dun. Natatawang sagot nito sa akin. Ano nangyari sa pag-uusap mo ng pamilya niyo? Seryosong tanong ko. Okay naman. Wala namang gaanong naging problema. Napahinto kami sa pintuan ng suite. Binuksan ko iyon habang nakasandal ito sa may pader ng nakapikit. Hey, matigas kong sabi. Tanapi ko din ang pisngi nito. Sinong kasama mong uminom? At bakit ka nagpakalasing? Hindi mo ba alam? Na delikado sa iyo kapag may nakakita sa iyo lasing tapos ganyan pa ang suot mo? Malamig kong puna. Ako lang. Ngising sagot nito sa akin. Don't worry, Mr. Morales. Hindi ako gagawa na ikakapahiya mo at ikadudungis ng pangalan mo. I'm just happy kaya nag-celebrate ako mag-isa. Bukod pa doon, sanay naman ako uminom kaya hindi mo kailangan mag-worry sa akin. Ngising sabi ni Jaira. Umupo ito sa sofa at sinandal ang ulo doon. Nakapikit ito habang ang kamay ay tinatanggal sa takong nasuot niya. Napagmasdan ko ang kabuang mukha niya. Mula sa muka, pababa sa katawan nito ay napalunok ako. I clear my throat dahil kakaibang sensasyon ay binibigay niya dahil sa kanyang ginagawa. She's humming again. Pumayag na ba sila? Tanong ko. Yup. Pumayag na sila at hindi na sila tututuloy sa pagpapakasal natin. Inabot ito sa akin ang kanyang sapatos at tumayo papuntang ref. Paano mo sila napapayag? Takang tanong ko. Uminom ito ng tubig bago sumagot sa akin. Konting pakikimataray lang. Tapos, hinaluan ko ng devil smile. Ayun, napapayag ko sila. Sabay ngisi nito. I'm serious, Jara. Seryoso din naman ako.
I'm telling the truth. Anyway, don't bother about that issues. Okay nang lahat. Paglagok nito ng tubig ay napalunok na naman ako. Kitang-kitang hubog ng katawan nito sa suot nitong royal blue na dress na hapit sa kanyang katawan. Umupo muli ito sa sofa kung saan ako nakaupo. How's the signing of contract? Tanong nito sa akin. It's good. Hinahanap ka nga ng representative nila. Sabi ko na naiinis. Sino? Si Conrad? Tanong nito at parang nabuhay ng dugo. Jara Mendez, don't act like a high school teenager. Malapit na tayo ikasal at iwas-iwasan mo na ang pubalibot sa iba't ibang lalaki. Napalakas ang tawa nito sa aking sinabi. Kahit kailan hindi ko nakitaan ng lungkot ang babaeng ito. When in front of me, palagi lang masaya ito. But I feel her loneliness in her heart. Bakit kasi hindi siya mag-open up sa akin? I can help her. Sabi ko sa aking isip. Here we go again, Mr. Morales. You don't have to worry. Mga kaibigan ko lang mga lalaking pinagsasilosan mo. Bukod pa doon, nakakasama ko sila sa ilang mga bridge projects. Alam mo, huwag mong mamaliitin ang kapasidad ko. Dahil magaling akong engineer. Yabang nito sa akin. I don't doubt it. Dahil nakuha mo nga mapauo ko, di ba? Ngising sagot ko sa kanya. Pilit itong umiti sa akin. Nagkatitigan kami sandali. Shit. Mura ko sa akin sarili. Hindi ko na mapigilan pang kontrolin ang aking katawan. Iniyuko ko ang ulo ko upang halikan ito. Dahil sa madulas na sofa, ay napahiga naman ito. Napadaga na ako sa kanyang katawan kung saan naramdaman ko ang mainit na haplos ng kamay nito sa aking mukha.